Hello po and welcome po kayong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Ariel Tioson, ay inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay muli na magsama-sama sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Okay, so ito pa rin po yung ating online Bible study at natapos na po natin nakaraan yung lesson 1. Nasa lesson 2 na po tayo. Lesson 1 po ay anong nangyari, what happened. Pinag-aralan po natin sa nakalipas ay kung papaano po nagkasala si Adan at saka si Eva at binigyan ng pangako ng Diyos na magkaroon ng solusyon yung kasalanan po. Okay? So kaya nagkaroon po sila ng pag-asa. Hindi po namatay si Adan at saka si Eva na nabalot ng kalungkutan po yung kanilang puso dahil po sa naging problema ng kasalanan. Kundi bagkos ay nagkaroon po sila ng pag-asa dahil po sa pangako ng tagapagligtas. Okay, so dito na po tayo sa tipanan dahil ang ating Panginoong Diyos ay nagipagkasundo, nagipagtipan po siya sa kanyang mahal na bayan, ang kanyang mga anak. Okay, so dito po ay aralin po natin for this week yung una po yung kanyang pagtipan kay Noah, kung paano po iniligtas kaya sa baha ang kanyang pamilya, pagipagtipan kay Abraham, pagipagtipan kay Moises, at ang bagong tipan. Okay, so ngayon dahil araw ng linggo, ang title ng ating pag-aaral ay The Basic Parts of Any Bible Agreement. Kahit anong kasunduan sa Biblia ay ito po yung nakapaloob na mga basic or pangunahin ng mga bahagi po sa mga kasunduan. Ito na po yung ating aaralin po ngayon. Okay, so ito po ang ating pong memory verse. So bago po natin ito basahin, tayo po muna ay sandaling manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, muli ay samahan po kami ng Banal na Espiritu na kami po ay maturuan po ninyo at maunawaan po namin ang iyong mga salita. At higit sa lahat ay tumimo sa aming puso't isipan po itong aming mga pag-aaralan at maging kalakasan po namin ito habang kami naglalakbay sa buhay Kristiyano. Maraming salamat o Diyos sa inyo kaming kinakalinga. Hindi nyo kami pinababayaan sa kabila po ng krisis. Salamat ang marami sa mayamang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, memory verse. So now I tell you to obey my commands and keep my agreements. If you do this, you will be my own people. The whole world, the earth, and everything in it belongs to me. But I am choosing you to be my own special people. Sabi ng Diyos, akin naman talagang lahat ng bagay. Wala namang hindi akin dito. Pero pinili kita para maging special na aking pag-aari. Okay, so ibig sabihin sa lahat ng klase ng nilalang ng Diyos ay special sa Kanya. Tayo na Kanyang bayan. Tayo po ng mga tao. Okay, ngayon, mayroon pong kondisyon po ito. Ang sabi ng Diyos, I tell you to obey my command. Sinasabi ko sa inyo na sundin mo ang aking kautusan at ang tipanan. Okay, huwag mong sisirain yung ating kasunduan o yung tipanan. Pagka ginawa mo ito, ay magiging special ka nga na aking pag-aari. Gusto po ng Diyos na gawin po tayong special na kanyang pag-aari. Kung, kaya lang mayroon salitang kung tutop din natin yung tipanan or kasunduan ito. Okay, so yan po ang aralin natin ngayon. Ano ba itong kasunduan? At ano ba itong mga part po ng kasunduan na ito, yung basics para maintindihan natin at para alam natin kung paano tayo makikipagtipan sa ating Panginoong Diyos. O sa isang agreement or sa isang kontrata na pinapasok, lalo na sa negosyo o sa pagbili ng anumang ari-arian, mahalaga na naiintindihan natin kung ano yung ating pinipirmahan. Di ba? Kasi baka mamaya magrabyado po tayo. Hindi yung basta pirma na lang. At binabasa po muna natin yung mga dokumento bago tayo pumirma. So the same po ito, yung kasunduan between God and His people ay kinakailangan na maintindihan natin yung basics po dito para alam lang po natin. Ngayon, ito po ang maganda. Para sa araw ng linggo, ito naman ang ating susing talata. And I will keep my agreement between me and you. I will give you many children. Sabi niya kay Abraham, tutuparin ko ang aking kasunduan, ang aking pangako, yung kasunduan sa pagitan nating dalawa, bibigyan kita ng maraming anak. Okay, so tinupad ba ng Diyos? Tinupad niya po yon at nangyari po yung kanyang pangako kay Abraham.
So ang point natin dito na gusto kong i-drive, anumang pinangako ng Diyos sa atin ay kanyang tutuparin. Okay? So magkakaroon po tayo dito ng malaking pag-asa kapag tayo ay umasa sa pangako ng Diyos, hindi yung sa pangako ng ating kapwa ng tao. Dahil may kasabihan, ang pangako ng tao ay ano daw? Napapako. Pero ang pangako ng Diyos ay nangyayari. Okay? Okay. So ito po. Next na po tayo. Sabi po sa atin, the Hebrew word written as agreement. O, dahil nga pinag-uusapan natin yung agreement, no? Dahil Biblia yung ating pinag-usapan, yung salitang agreement dito sa Biblia ay galing po sa salitang Hebreo or Hebrew word na bereth. Makikita daw ito ng 287 times po dito sa lumang tipan. The bereth also can be written as covenant, na kung saan ay sinasalin sa wikang Pilipino yung salitang covenant na tipan o tipanan is another word for the special agreement between God and His people. Kaya kapag nabasa natin yung the word covenant or tipan, kaagad-agad ang connotation po nito ay special na kasunduan ng Diyos at ng tao. This also can be written as will. A will is a special legal paper. This legal paper shows what someone wants done with his property and money after he dies. No one really knows for sure where the word bereth came from. In the Bible, bereth means something that joins two people or groups together. Bereth is the name, ang sabi dito, bereth is the name for many different contracts between humans and God. In the Bible, bereth often showed the agreement made between two people. Bereth also showed a religious agreement between God and man. This religious agreement was really a word picture. It showed the same things as an agreement between two humans, but the religious agreement had a deeper meaning. So ito po, maliwanag po sa binasa po natin. Sa religious na usapan, ito po ay, pag sinabing tipanan, ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ang mas malapit na pagpapakahulugan pa dito na lalo po nating maintindihan, the word bereth na isinalin sa salitang covenant, ang example pa po dito na sinabi ay pwede rin siyang isalin sa salitang English na will. Halimbawa, yung last will and testament. Nakasaad doon kung kanino mapupunta yung iyong mga ari-arian, lalo na kung ikaw ay mayaman, marami kang pera, o kung kanino siya mapupunta. So yun po yung pagpapakahulugan po natin. Kaya mahalaga po na maintindihan po natin ng mabuti kung ano po ang ibig sabihin po ng tipanan ng Diyos at ng tao, lalo na ang basic parts pa po natin dito. Okay, so next po tayo. Ito po yung ating susing isipan para lalo pong mas mahimay po natin at maintindihan ng mabuti kung anong ibig sabihin ng covenant, kasunduan na ito. A husband and wife agree to love each other and be loyal to each other when they get married. So inihalin tulad po dito mga kaibigan, yung kasunduan po na magmahalan po yung dalawa pong tao, yung lalaki at babae, yung magkasintahan, na kapag sila ikinasal na, ay talagang tutuparin nila yung kanilang sumpaan na sila ay magmamahalan hanggang sa kamatayan at sila ay magiging loyal sa isa't isa. Kaya ngayon, ang sabi sa atin, kapag sila ay naging mag-asawa na, sa ganun ding paraan, in the same way, a Bible agreement also shows us things about the people who make the agreement. Ipinapakita din po sa atin dito kung ang Bibliyang pag-uusapan na po ay yung mga bagay na nakapaloob dito sa kasunduang ito sa pagitan ng dalawang tao. Their connection to each other and the promises they make. Yung kanilang connection, yung kanilang relasyon at kung ano po yung mga pangako na kanilang binanggit. The second part of the Bible agreement has three basic parts. Okay? Yung ikalawang parte po ng kasunduan po, kung Biblia ang ating pag-uusapan, ay meron po itong mga pangunahin na basic po parts. Ano po yon? Number one, oath or yung sumpa. Hindi sumpa na course, kundi yung sumpaan ng dalawa po na party. Diretsuhin na natin. Yung sumpaan ng Diyos at ng tao, yung kanilang tipan. God says an oath or a special promise, ang sabi sa atin. Nagbanggit po ang Diyos ng kaniyang special na pangako
His oath shows that He accepts the agreements. Kapag ka ang Diyos ay nangako at tagipagtipan, ay nangangahulugan lang ito na talagang tunay at tiyak po na talagang kaniyang tutuparin yung kanyang sinabi sapagkat ang Diyos ay hindi po magsisinungaling. Di ba? Okay. Sa Galatians chapter 3 verse 16, ito po mababasa natin. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Ang mga pangakong ito ay binanggit ng Diyos kay Abraham at sa kaniyang binhi. Scripture does not say unto seeds. Hindi po binanggit ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, no, na sa mga binhi. Hindi plural, kundi singular. Meaning, many people, but to your seed, meaning one person who is Christ. So, ang pangakong ito ng Diyos, sabi natin, dahil ang tao ay nahulog sa pagkakasala, ang pangakong ito ng Diyos na magiging solusyon dahil sa kasalanan ay walang iba po ang tinutukoy dito, kundi ang ating Panginoong Kristo. Sa Hebreo po, sa 6:13, 17, ganito po ang mababasa natin. When God made a promise to Abraham, He made that promise in His own name because no one was greater. Nung nangako po ang Diyos kay Abraham, ay wala na po siyang ibang pangalan na ginamit para sumumpa, kundi yung kanyang sariling pangalan ni mismo. Bakit? Talatang 17, and so God made a promise. He wanted to show Abraham that He would never change His mind, so He made this promise in His own name. Okay, so kunting background. Kapag may kasunduan po or tipanan ang mga tao noong araw, lalo na sa panahon ni Abraham, sa panahon ng lumang tipan, ay kumukuha po sila ng testigo na mas mataas sa kanila. Wala namang mas tataas pa sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, yung kanyang pangalan na mismo. Okay? Yung ginawa niyang testigo, siya na mismo. Dahil siya po ay Diyos. Ibig sabihin, kung anong sinabi ko, tutuparin ko. Okay? So, nasa sa atin na lang yun kung tayo naman ay tutugon doon po sa kung ano ang napagkasunduan natin sa Diyos. Okay? So, ito po, malinaw. Number 1. Number 2 na po tayo, obedience. Itong obedience po, ito naman po ay patungkol po sa atin. Ito po yung part na gagawin po natin. Yung mag-agree tayo na sundin yung kautusan ng Diyos. Okay, so saan natin mababasa? Sa Hebreo 4:13 yan sabi, He told you His agreement which He told you to keep the 10 laws. O sa Deuteronomy 4:13 hindi Hebreo. Ang sabi, He told you to keep the 10 laws. Okay. Sinabi ng Diyos na ingatan mo or tuparin mo, sundin mo ang 10 utos. And he wrote them on 2 pieces of stone, sa 2 tapyas na bato. Okay, so itong 10 commandments ay ibinigay ng Diyos kay Moses, di ba? Okay, so ito po 'yan, no? At ito po yung part ng tao na kailangan naman ay tuparin ng tao. Ito po yung hinihingi ng Diyos sa tao. Okay, yung tuparin. Proof. God gives proof that He will keep His part. So ano yung patunay na ang Diyos ay tutupad siya sa kanyang sinabi? Okay, so dati po, prophecy pa lang ito sa panahon na Isaiah. Pero sa panahon po natin ngayon ay hindi na po ito prophecy, history na ito. Nangyari na po ito Okay. Ang sabi po ay the proof He gives is Jesus. God will send Jesus to die on the cross to save humans from sin. Okay, so ang proof na ito na ipinangako ng Diyos ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Kristo mismo. Siya po yung hinuhulaan po dito sa Isaiah chapter 42 verse 1 and verse 6. Siya po yung solusyon po. At ito po ay alam na po natin na ito po yung nangyayari na. Kaya ngayon po, ang sabi po sa atin dito, basahin natin sa Isaiah 42:1. See my servant, my chosen one, my much loved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit on him. He will say to the nations what is right and wrong. Verse 6, I am the Lord. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon. I have called you to be right and good. Tinawag kita na maging matuwid at mabuti. I will hold you by the right hand, and watch over you. Hahawakan kita sa aking kanang kamay at akin kitang iingatan. I will watch over you, and I will give you. Ito po matindi. Ito po yung proof. Ibibigay kita bilang kasunduan sa mga tao. Bilang liwanag sa mga bansa. So nakita po natin dito sa pangako, sa sulat ni Isaiah, hindi lang sinabi ng Diyos dito, I will give you as an agreement to Israelites, to the Jews. Hindi, to the people ang sabi. Kasama po tayo. Ang ating Panginoong Kristo ay
namatay po hindi lamang para sa mga Hudyo, as a light to the nations, para maging ilawan sa mga bansa. Hindi sinabi na as a light to the Jewish people or to the Jewish nation. Hindi po. Pero of course, ang una kasing tinawag ng Diyos na maging kanyang bayan ay ang Israel. Ngunit alam po natin na majority po sa mga Hudyo ay kanilang nireject po si Jesus. Hindi po nila tinanggap. Kaya, ang pagiging bayan ng Diyos ay hindi na lang po ito ibinigay ang karapatan na maging bayan ng Diyos sa Israel, kundi ibinigay na po pati po sa mga hindi Israelita. Tayo po, kasama na po tayo dito. Meaning, ang utos ng Diyos, natuparin po natin, na gawin po natin yung ating part, na sundin ang 10 utos, ay hindi na lamang po Israel ang sinasabihan po nito, kundi kasama po tayo, sapagkat tayo ngayon ay nagiging kabahagi na po sa tinatawag na bayan ng Diyos. God's special people or chosen people. Okay. Once na naging Kristiyano ka at tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang personal na tagapagligtas, dahil ang pangakong ito ay kanyang ipinangako sa Israel at sa lahat ng tao. Ngayon, yung kasunduan between God and His people, although Israel ang pinagbigyan ng 10 utos, kasama na rin po tayo dito. Hindi po natin pwedeng sabihin na yung 10 Commandments ay para sa Israel lang. Kaya, kung magkaganon po, kung ganon po ang ating filosofiya, ganon po yung ating argument na yung 10 Commandments ay for the Israelites lang, paano po yung karapatan ng paglilingkod sa Diyos sa Israel din po ibinigay? Pagka susundan po natin yung ganong argument ay wala na rin po tayong karapatan na maglingkod sa Diyos kasi hindi naman tayo Israelite by blood. Di po ba? Ganon po yon. At pwede na rin po natin sabihin na kahit na magnakaw po tayo, kahit na pumatay po tayo ng tao, hindi na rin po tayo magkakasala sapagkat yung utos na huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, nasa 10 utos. Sa Israel lang yun, hindi tayo sakop. Pero tayo po ay nagkakasala. So meaning, ibig sabihin, tayo po ay sakop pa rin po ng 10 utos. Ngayon, ang hinihiling po ng Diyos po sa atin, once na tinanggap na po natin si Kristo, dahil tinupad niya na po yung kanyang pangako, yung solusyon po ng kasalanan. Siya po yung tumupad sa agreement, tinupad niya na yung kanyang pangako. Ngayon, ang gusto ng Diyos, ang hinihintay niya, yung tayo naman ang tumupad sa tipanang ito. Simple lang naman, ang part natin, sundin ang kalooban ng Diyos. Para mas malinaw, sundin ang 10 utos. Ganon. Baka mamaya magtanong, hindi naman nasusunod yung 10 Commandments, ang hirap naman sundin. Paniniwala na lang po natin yon. Ngayon, okay, sige, aminin po natin, nahihirapan po talaga tayo sumunod sapagkat tayo ay nagkasala, ipinaglihi po tayo sa kasalanan. Ngayon, ito po ang solusyon. Tayo ay nagpasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap natin siya bilang personal tagapagligtas. Hindi po nangangahulugan sapagkat nasa ilalim po tayo ng biyaya ay lalabagin na natin ang 10 utos. Hindi po. Ang papel ng 10 utos, ang kautusan ay ituro po. Tagapagturo po siya ng kasalanan. Tagaturo, hindi po nag-aalis ang kasalanan ng 10 Commandments. Ang nag-aalis ang kasalanan ay walang iba po, kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang magbubura po ng ating kasalanan sa pamamagitan po ng ating pagsampalataya sa Kanya. Bilang Diyos, bilang ating tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, bakit tayo susunod sa 10 utos? Ito po ang katunayan na tayo po ay naligtas na. At ito po yung katibayan na tayo po ay nakikipagkasundo at tinutupad po natin yung ating part. Kaya ngayon, kaibigan, ang gusto ng Diyos, ang panawagan niya sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoong Diyos, tinupad ko na yung aking pangako. Ibinigay ko na yung aking kaisa-isang anak. Namatay na siya sa krus ng Kalbaryo sa iyong lugar para magkaroon tayo ng malaking chance na maipanumbalik po tayo sa dating kalagayan. Okay? Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So ngayon, ang simpleng hinihiling lang ng Diyos ay mahalin din natin siya. Okay? Siya ang unang nagpakita ng pagmamahal. Siya yung unang nagpahayag ng pag-ibig na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung proof, ito yung katunayan. Namatay ako sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Jesus. Ito yung proof, katunayan na mahal ko kayo at gusto ko kayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano nga naman ngayon ang proof po natin bilang tugon
dahil sa una na nagpakita ng pag-ibig ang Diyos at siya ay namatay sa ating pong lugar. So, paano tayo tutugon? Okay, first is tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Ito na po yung pangalawa. Yung sundin po natin yung ating part. Ang sabi ng Panginoong Diyos, if you love me, keep my commandments. Oh. Pinatunayan ko kung gaano ko kayo kamahal. Sabi ng Panginoon Kristo. Namatay na ako sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Okay, ngayon, ano ngayon ang patunay mo na ako ay mahal mo din? Ano ang proof ng mga Kristiyano na tayo ay umiibig din sa ating Panginoong si Kristo? Ang proof sa John 14:15, simple lang ang sabi doon. Kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Which is ito rin, yung nakapaloob po doon sa pangalawa kanina, yung obedience, yung pagsunod, di ba, sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung kanyang hinihiling. Kaya ang tanong, kaibigan, handa ka na ba natuparin ang iyong part? Handa ka na ba na gawin ang ating part bilang kanyang bayan? Nang sa ganon ay tayo ay maging tunay na kanyang pag-aari. Ngayon, kung handa ka na, kaibigan, ay inaanyayahan kita na manalangin. Okay, tayo po sandali munang manalangin. Pagmahal naming Diyos sa mga kapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat na kung saan ay muli ay sinamahan po kami. Salamat sa inyong pagtupad sa kasunduan na kung saan ay ibinigay po ninyo ang inyong bugtong na anak, Ama. Tunay po na ang inyong ipinangako sa panahon po ng lumang tipan ay ito po ay nasa katuparan. Ito po ay naging accomplish po ang mission po ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ay kami nandito. Totoo po ay naamin namin na wala kaming sapat na kakayahan para sundin po ang inyong kalooban, para sundin ng perpekto po ang Ten Commandments. Pero Panginoon, naniniwala kami na kung tutulungan kami ng Banal na Espiritu at kami po ay lubusan na magpapakumbaba at magpapasakop sa inyo, sa kapangyarihan po ninyo, Panginoon, ay tutulungan po kami ninyo na magkaroon kami ng kalakasan na makasunod po sa inyo. At ang naisin po namin ngayon, O Diyos, ay ikaw ang siya maging tunay nga na aming tagapagsaligtas. At tinatanggap po namin kayo sa aming puso at isipan na ikaw, O Diyos, ang tangi lamang solusyon, wala na pong iba. Ikaw lamang sa iyong pangalan po ang kaligtasan po. Wala na po sa ibang pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa pangakong ito na inyong ibinigay sa amin. At kami naman ay nangangako din na magkakaroon po kami ng naisin po sa aming puso na sundin po ang inyong kalooban. At nangangako kami na magiging matagumpay sa tulong po ng Banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan namin na pagligtas sa Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat po, mga kapatid, na muli ay sinamahan niyo po ulit ako sa atin pong pag-aaral. At nagkita-kita po tayo sa susunod po. At bukas ng gabi ay same time po, ganon din pong oras, ay sundan nyo po at samahan nyo po ulit ako bukas. Okay, thank you. God bless po sa ating lahat.